Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Vaya, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong, paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay, at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyong sariling buhay. Uunahan ko na kayo, kabit ako. Hindi ko na kailangang paligoy-ligoy pa. Kasi kapag lagi mong tinatago, mas lalo kang nalulunod sa guilt. Kaya heto, lalabas ko na lahat. Ako ang kabit ng katrabaho ko. Si Jay. Hindi to one night stand. Hindi rin to basta trip-trip lang. Hindi ko rin to may kukumpara sa mga fling na nangyari sa akin dati. Iba kasi to. Iba siya sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko. Kasi sa kanya ko naramdaman yung hindi ko nakuha kahit kailan sa mga lalaking legal na nanligaw sa akin, yung feeling na hinahanap-hanap ako. Kahit mali, nag-umpisa to nang magkasama kami sa overtime. Simple lang, kwentuhan, kape, tawa. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan mag-inom. Konting tagay, konting tukso, konting hawakan sa tuhod na kunwari hindi sinasadya. Pero pareho naming alam kung saan haantong. Hindi ko makakalimutan yung unang beses na hinawakan niya ko sa bewang. Hindi yung tipong pangkaibigan lang. Yung may diin, yung may kasamang init. Yung parang sinasabi ng hawak niya na, ikaw muna ngayon. Doon ako bumigay. Sumunod na gabi, nasa kotse na kami. Madilim, tahimik, pero yung tension naming dalawa, parang sumisigaw. Nasa likod ako ng sasakyan niya, habang yung mga labi niya, gumagapang sa leeg ko. Mainit, madiin, marahas, pero malambing. Yung tipong wala ka nang pakialam kung mali kasi ang sarap sa pakiramdam na may gustong-gusto kang tao at ramdam mong gusto ka rin niya, kahit saglit lang. Alam kong may asawa siya. Alam ko ring may anak siya. Pero ewan ko ba kung bakit ako yung mas nauuhaw. Hindi sa katawan lang ha, kundi sa atensyon, sa lamang, sa pag-aalaga. Hindi ako lumaki sa bahay na may yumayakap sa akin. Hindi ako lumaki na may nagtatanong kung okay lang ba ako. Basta may pagkain ka, okay ka na. Basta may pambili ka ng project, hindi na kailangang lambingin. Kaya siguro ngayong may lalaki na kahit bawal, kahit sandali lang, ipinaparamdam niyang babae ako, hindi ko kayang tanggihan. Kapag kasama ko siya, hindi ko iniisip kung ano ako sa mata ng iba. Kasi sa mga sandaling yun, ako ang pinipili niya. Pero minsan naiisip ko rin. Habang sinusubaw ko siya, baka ganito rin ginagawa ng asawa niya sa gabi. Pareho kaming nakaluhod para sa iisang lalaki. Pero iba kasi pag ako. Kasi ako, hindi lang katawan yung binibigay ko. Pati puso ko, binigay ko na rin. Kahit alam kong hindi naman niya hinihingi. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ko rin alam kung saan to haantong. Ang alam ko lang, sa bawat gabi na kasama ko siya, nakakalimutan ko yung lahat ng lungkot na tinanim ng buhay ko. Mali, oo, pero totoo. At minsan, ang hirap labanan ng totoo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, pero siguro kailangan ko ring balikan kung bakit ako ganito. Bakit ako mahina sa mga hawak, sa mga bulong, sa mga tingin na parang ikaw lang ang babae sa mundo kahit alam mong hindi totoo? Hindi naman ako ganto dati. O baka nga, matagal na akong ganito, hindi ko lang alam. Bata pa lang ako, marunong na akong magkulang. Hindi sa pagkain, busog kami. Hindi sa gamit, lagi akong may bago kapag pasukan. Pero wala akong naalalang pagkakataon na may yamakap sa akin at nagsabing, anak, mahal ka namin. Lagi silang busy. Lagi silang may ibang inaalala. Tatay ko tahimik, parang pader lang sa bahay. Wala kang maririnig kundi hinga niya. Nanay ko, pagod. Pag-uwi niya, sermon agad. Kahit wala akong ginagawang mali, parang mali pa rin ako. Sanay akong kumain mag-isa. Sanay akong gumawa ng assignment na walang nagtatanong kung kailangan ko ng tulong. Sanay akong mag-pretend na okay lang ako kahit ang totoo, hindi ko na alam kung paano maging masaya. Siguro kaya ganito ako ngayon. Siguro kaya kapag may lalaking kahit simpleng hawak lang sa braso ko, akala ko totoo na. Akala ko ako na yung pinipili. Kasi hindi ko naman naranasan piliin dati. Lagi akong pangalawa, pangatlo, huli. High school pa lang ako, natutunan ko na kung paano magpanggap na matibay. Yung tipo ng babae na palaging nakatawa, palaging, kaya ko to, pero pag uwi, iyak sa unan. Kasi wala naman talagang ibang magpaparamdam na mahalaga ka kundi sarili mo. Pero kahit ilang beses ko yang sabihin sa sarili ko, bakit parang kulang pa rin?
Kaya siguro, nung dumating si Jay, hindi ko na tinanong kung bakit ko siya gusto. Hindi ko na tinanong kung tama ba. Kasi sa unang beses na hinawakan niya ko sa balikat, parang may parte sa akin na gustong sumuko. Yung pagod na akong magpanggap na kaya ko lahat. Yung gusto ko naman kahit minsan, ako yung alagaan. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit kapag siya yung tumitingin sa akin, kahit ang gulo-gulo ng sitwasyon, ang linaw-linaw ng isang bagay, gusto ko siyang maramdaman. Hindi lang katawan, kundi yung feeling na may naglalambing sa akin. Kahit mali, kahit bawal, kahit alam kong hindi ako ang legal, ako yung nilalapitan niya kapag gusto niyang may samalo sa pagod niya. Kahit sandali lang, hindi ko na nga alam kung pagmamahal to o desperasyon. Pero minsan kasi, kapag sanay ka sa kulang, kahit bawal, kahit tira-tira, sinasalo mo. Kasi hindi naman lahat binibigyan ng buo. Kaya siguro, kahit alam kong may asawa siya, ako yung kumapit. Wala namang drama kay Jay. Hindi niya ako pinanggakwan ng kahit ano. Wala siyang sinabi na iiwan niya yung asawa niya para sa akin. Hindi niya rin ako tinawag na girlfriend. Pero tuwing magkasama kami, ramdam ko, ako ang mundo niya sa mga oras na yon. Parang ako yung kailangan niya para huminga, para makalimot, para maramdaman na buhay siya. Pero totoo rin, tuwing matatapos yung mga gabi namin, palagi rin akong natatahimik. Kasi pag naglalapat na yung mga katawan namin, wala na akong ibang naririnig kundi yung mga ungol, yung mga paghinga niya sa leeg ko, yung pagdiin ng mga palad niya sa balakang ko. Pero pagkatapos nun, biglang babalik yung realidad. Biglang may magriring na tawag, biglang mag-iiba ang tono ng boses niya, biglang magmamadali. Isang beses, hindi ko makalimutan. Katatapos lang naming magkasama, pawis, gulo ang buhok ko, lamog ang katawan. Nakapatong pa siya sa akin, nakatingin kami sa isa't isa, parang kami lang ang tao sa mundo. Tapos biglang nag-vibrate yung phone niya sa gilid ng kama. Saglit siyang napatigil, kinuha niya yon. Nababasa ko pa yung pangalan, asawa. Pauwi na ako, sabi niya. Simple, diretso, walang emosyon. Pagkababa ng tawag, nagbihis siya agad. Hindi ko alam kung masakit o nakakahiya, pero ramdam ko yung lamig. Ako yung tanghalian, siya yung ulam na uuwian. Wala akong karapatang magalit, hindi ko siya asawa, hindi ko siya boyfriend. Pero bakit parang ako yung laging naiiwan? Ako yung sinasalo niya kapag may gusto siyang ilabas, pero hindi ako pwedeng i-display. Hindi ako pwedeng ipakilala. Sa gabi, ako ang mundo niya. Sa umaga, iba ang iniikutan niya. Minsan, naiisip ko, mahal ba ako o mahal lang niya kung paano ko siya ginagawa? Kasi pag kami lang, hindi niya ako tinatrato na parang kalandian lang. Hinahalikan niya ko sa noo, hinahaplos niya yung pisngi ko. Pero paglabas ng pinto, parang hindi kami magkakilala. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya kayang sumbatan. Siguro kasi sanay akong hindi maging priority. Sanay akong maging second option. Sanay akong maghintay ng atensyon kahit alam kong hindi talaga ako yung uunahin. Alam kong mali, pero sa kanya ko lang nahanap yung init na hindi ko naramdaman kahit kailan. Hindi ko naman sinasabing pagmamahal to. Baka nga katawan lang. Pero yung katawan kong laging giniginaw, parang doon lang nakakahanap ng init pag siya yung yumiyakap. Mahal ako sa kama, pero hindi ako uuwian. At kahit masakit, tinatanggap ko. Kasi minsan, mas pipiliin mong masaktan ng paulit-ulit kesa sa wala kang maramdaman kahit ano. Lalo akong nalulugmok, hindi ko masabi kahit kanino. Yung mga kaibigan ko, paulit-ulit lang sinasabi, iwan mo na yan, hindi ka uunahin yan. Para bang ang dali-daling gawin. Para bang hindi nila alam kung gaano kabigat yung pakiramdam na may isang tao kang hindi mo dapat mahalin, pero siya lang yung nagpaparamdam sa'yo na buo ka kahit saglit lang. Sa bawat hawak ni Jay, pakiramdam ko buo ako. Buo yung pagkababae ko, buo yung pagod ko, buo yung parte ng sarili kong matagal ko nang hindi nararamdaman. Kahit bawal, kahit tago, kahit minsan para akong basura na itinatago sa likod ng pinto, basta kasama ko siya, ramdam ko na ako yung pinipili. Sa oras na yun, ako yung totoo. Pero pag uwi ko, yung lungkot dumarating. Doon ko na nararamdaman lahat ng mali. Yung guilt na hindi ko maipaliwanag. Yung tipo ng tahimik ka lang pero parang may sigaw na sumasabog sa loob ng dibdib mo. Hindi ko rin alam kung anong klase ng babae na ako ngayon. Hindi naman ito yung pangarap ko. Hindi naman ito yung inisip kong magiging buhay ko. Dumating yung point na halos gusto ko nang mag-message sa asawa niya. Gusto kong sabihin lahat. Gusto kong maglabas ng sama ng loob, gusto kong sabihin na hindi niya lang alam kung gaano ako nasasaktan. Pero hindi ko ginawa, hindi ko kayang sirain yung mundong hindi naman ako bahagi.
Hindi ako handa maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya niya, kahit ako na itong unti-unting nasa Ira. Pinili kong manahimik, pinili kong magpanggap na okay lang. Pinili kong tanggapin na ako yung extra, ako yung tago, ako yung hindi pwedeng ipakita. Minsan naiisip ko, kung mahal niya talaga ako, bakit kailangan pa naming itago? Kung mahal niya talaga ako, bakit kailangan ko pang matulog mag-isa gabi-gabi habang siya yakap ng iba? Kung mahal niya talaga ako, bakit ako yung palaging natitira sa huli, kung kailan wala na siyang makuha sa akin kundi yung katawang pagod na at pusong laging bitin? Hindi ko na rin alam kung saan ko kukunin yung lakas na bitawan siya. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit, kasi sa bawat paglayo ko, siya rin yung laging bumabalik. Konting lamang, konting hawak, tapos babagsak na naman ako. Parang droga na alam mong lason, pero hinahanap-hanap mo pa rin. Ayoko maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Pero bakit ako yung laging sira? Bakit ako yung laging talo? Bakit ako yung laging naiwan kahit ako naman yung hindi nagkulang sa pagbibigay? Hindi ako legal, pero ako yung totoo. At minsan, yun ang pinakamasakit. Paulit-ulit na lang akong bumabalik sa parehong tanong, bakit parang lagi akong pangdagdag lang? Hindi ko alam kung ako ba talaga ang problema o ako lang yung marupok pagdating sa mga lalaking hindi naman dapat pinapansin. Hindi lang si Jay to. Kung iisipin ko, parang lahat ng lalaki sa buhay ko, ginawa akong extra rice. Masarap, oo, pero hindi kailanman naging sapat. Naalala ko pa nung high school ako, yung una kong boyfriend, akala ko seryoso. Pero nalaman ko na ako lang pala yung pinangtatakip niya para hindi halata na may iba siyang babae sa kabilang section. College, nagmahal ulit ako, akala ko ako na yung pipiliin. Pero naging pahinga niya lang pala ako habang magulo sila ng ex niya. Lagi akong dagdag, lagi akong palaman, hindi ako yung tinapay. Hindi ko alam kung ako ba yung may mali sa pagpili o talagang sanay na lang ako na ako yung hindi inuuwian. Minsan naalala ko yung tinuro ng nanay ko noon, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Totoo naman, kaso paano kung sarili mo na rin ang kalaban mo? Paano kung mismong sarili mo yung hindi marunong lumaban para sa sarili niya? Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang iwan yung mga bagay na alam kong unti-unti akong inuubos. Yung mga gabi na kasama ko si Jay, para akong tubig na binubuhos sa basong may butas. Hindi ako nauubos ng isang beses, pero unti-unti akong nawawala. Bawat halik niya, bawat hawak niya, bawat pagbulong niya ng "miss kita", tinatanggap ko kahit alam kong peke. Kasi mas okay na yung peke kaysa wala. Pero kapag ako na lang mag-isa, doon bumabalik lahat. Doon ko nararamdaman na hindi sapat yung mga sandaling binibigay niya. Doon ko naiisip kung bakit ko ba ginagawa to. Mahal ko ba talaga siya? O baka mahal ko lang yung atensyon? O baka mahal ko lang yung idea na may isang taong humahawak sa akin kahit hindi niya ako kayang ipaglaban? Habang nakahiga ako mag-isa sa kama ko, habang nakatingin sa kisame, paulit-ulit ko lang tinatanong sarili ko, bakit ganito lagi? Bakit parang kahit anong pilit kong buuin sarili ko, babalik at babalik ako sa mga lalaking hindi ako kayang buuin? Mali bang gusto kong maramdaman na mahalaga ako kahit isang beses lang? Kahit hindi forever, kahit hindi legal, kahit hindi totoo, basta kahit isang beses lang, maramdaman kong ako naman. Ako naman sana. Sinubukan ko na siyang iwasan. Hindi ako nag-reply sa mga chat niya. Hindi ko sinagot kahit ilang beses siyang nag-miss call. Nag-deactivate pa nga ako ng social media para hindi ako matukso. Akala ko sapat na yung sakit para tumigil na. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kabilis kalimutan yung taong hinayaang mong sumire sa'yo, kasi siya rin yung nagpa-feel na buo ka kahit saglit lang. Isang gabi, yung pinakamasakit, hindi ko na siya iniisip, hindi ko na siya hinahanap, pero biglang may dumating na message. Miss kita, ganun lang, 2 salita lang. Wala pang emoji. Pero bakit parang bumalik lahat ng init? Parang lahat ng sakit na itinapon ko, bumalik at pinilit akong ngumiti. At tingin na, nag-reply ako. Kailan tayo magkikita? Kinain ko lahat ng sinumpa kong iiwasan. Nagkita kami. Pareho pa rin motel, halikan, luhuran. Para bang walang nangyari. Para bang hindi ko siya iniiyakan gabi-gabi. Para bang hindi ko sinumpang hindi na ako papagamit sa kanya. Ewan ko, sa bawat dampi ng labi niya sa leeg ko, sa bawat paghinga niya sa balikat ko, parang nawawala lahat ng galit ko. Ang T** nga ako, alam ko. Pero ang hina ko rin pagdating sa kanya. Habang hinahaplos niya yung buhok ko, habang yung mga daliri niya naglalakbay sa bawat parte ng balat ko, ang dami kong tanong sa isip ko.
Bakit ba ako laging sumusuko sa mga lalaking hindi ako kayang ipaglaban? Bakit ako yung laging tinatago? Bakit ako yung pinipili kapag gabi pero hindi kailanman uuwian? Habang nasa ilalim ako ng katawan niya, ramdam na ramdam ko, ako yung pahinga niya, pero hindi ako yung tahanan. Ako yung pinupuntahan kapag gusto niyang makalimot. Ako yung nilalapitan kapag gusto niyang ilabas lahat ng init, lahat ng galit, lahat ng pagod. Pero pagkatapos ng lahat, hindi ako kasama sa mga plano niya. Hindi ako kasama sa mga pangarap niya. Hindi ako kabilang sa buhay niyang pinapakita niya sa mundo. Gabi-gabi ko siyang iniiyak, pero babalikan ko pa rin. Kasi mas mahirap yung wala siyang paramdam kaysa sa alam kong ginagamit niya ako pero nararamdaman ko siyang totoo kahit sa sandali lang. Alam ko namang hindi ito matatapos ng masaya para sa akin. Alam kong darating din yung araw na pagod na ako, o baka siya na yung tuluyang magsawa sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko pa alam kung kailan yun. Ang alam ko lang, kahit ilang gabi pa akong iiyak pagkatapos naming magkasama, kahit ilang beses ko pang sabihin sa sarili kong tama na, isang simpleng, miss kita, babalik at babalik ako. Parang adik sa laso na alam mong unti-unti kang pinapatay, pero hindi mo kayang bitawan kasi sa bawat sip-sip, doon mo nararamdaman na buhay ka. Hindi kami nagkatuluyan. Hindi kami nagkaayos, walang closure, walang usapang maayos, walang pangakong babalik o babawi. Parang isang kwentong hindi tinapos pero alam mong wala nang kasunod. Hindi ko na siya hinanap, hindi ko na rin siya kinumusta, pero hindi ko rin masasabing buo na ako. Hindi pa, siguro matagal pa, siguro hindi ko pa kayang sabihin na healed na ako, pero ngayon, ito yung unang beses na inamin ko, mali ako. Mali ako kasi hinayaan kong mahalin ko yung lalaking alam kong hindi ako kayang ipaglaban. Mali ako kasi nagpakasapat ako sa mga tingin, hawak, halik, at sandaling akala ko ako yung pinipili. Mali ako kasi ako mismo yung pumili sa sarili kong saktan. Pero ako to, yung babaeng matagal nang marunong magtago ng sakit. Yung babaeng laging may kwento pero laging natatapos ng walang happy ending. Ako to, hindi buo, hindi perfect, pero totoo. Siguro nga mali yung paraan ko ng magmahal, pero hindi ko itatangging nagmahal ako. Hindi ko itatangging umasa ako. At hindi ko rin ikakahiya na kahit sandali, pinili ko yung bagay na alam kong makakasakit sa akin kasi gusto kong maramdaman na importante ako. Ngayon, hindi ko na ipapangako sa sarili ko na hindi na ako magkakamali ulit. Hindi ko rin kayang sabihin na hindi ko nahahanapin yung ganang klaseng init, yung ganang klaseng lamang. Pero ngayon ko lang naramdaman na kahit pa hindi ako buo, hindi ko na dapat hinahanap yung pagmamahal sa mga taong hindi ako kayang ipaglaban. Hindi na ako maghahanap ng buo sa mga taong hindi buo para sa akin. Minsan iniisip ko, siguro kung lumaki akong may yakap, may anak, mahal kita, baka hindi ako naging ganito. Baka hindi ako naging babae na laging naghahanap ng lamang kahit saan-saan. Baka hindi ako naging babae na kahit bawal, basta naramdaman kong may nagkakagusto sa akin, bibigay agad. Pero hindi na rin mahalaga yung mga baka. Ang importante, ngayon, tanggap ko na. Mali ako, pero ako to. Gabi-gabi ko pa rin naiisip yung mga nangyari. Gabi-gabi ko pa rin tinatanong sarili ko kung saan ako nagkulang, kung bakit lagi akong pangdagdag, kung bakit hindi ako naging sapat kahit kailan. Pero siguro, hindi ko na rin kailangan hanapin yung sagot ngayon. Hindi pa buo yung kwento ko. Hindi pa tapos. Pero ngayon, handa na akong maging tapat hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Bago ko tapusin to, may mga tanong lang akong gustong itanong sa inyo, lalo na kay DJ na laging tagasalo ng mga kwento tulad nito, mali bang umasa? Mali bang magmahal ng mali? At paano ba magmahal ng tama kung simula't simula, hindi mo naman alam paano mahalin ng totoo?